Sa araw na ito, marinig ninyo ang kasaysayan ng isang ina na muntik maipahamak ang kanyang mga anak. Siya ay si Angela. Dalawa ang aking anak, sina Ethel at Darwin. At sa awa ng Diyos, kahit maagang pumanaw ang aking asawa, ay nagawa ko pa rin silang mapagtapos ng pag-aaral. Iyon ay dahil sa magandang aking trabaho. At ni minsan, hindi ko inakalang masisira ang maganda naming samahan ng aking mga anak. Ano po, Ma? May boyfriend na kayo? At balak niyong magsama na? Oo, mga anak. Wala naman kayong aalalahanin. Mabait si Jojo. Pero Ma, hindi pa nga namin siya nakikilala eh. Then biglaan niyo siyang isasama sa amin. Oo nga naman, Ma. Sana pag-isipan niyo muna ito. Hayaan niyong makilala muna namin siya. Mga anak, magiging maligaya ako sa kanya. At alam ko, makakasundo niyo rin siya. Pag magkakasama na tayo dito, kaya huwag na kayong tumutol. Pasensya na ho. Pero kapag pinatira niyo ritong lalaking yon, aalis ako dito. Ano? Darwin, isang ka titira. Mangungupahan na lang ako, Ate Ethel. May mahirap nga yung pinagdaraanan mo ngayon. Naiipit ka sa mga anak mo at doon sa nobyo mong si Jojo. Buti ka pa nga, Ate Digna. Naiintindihan mo ako. Ay, samantalang yung mga anak ko, hindi. Lalo na yung si Darwin. Bakit naman kasi hindi mo muna bigyan ng pagkakataon ng magkapatid na makilala si Jojo? Talagang mabibigla nga sila. Lalo na pag nakita nilang kasing edad lang ng panganay mo, yung nobyo mo. Ang gusto nga ni Jojo, magsama na kami. Ayaw na niyang magkahiwalay pa kaming dalawa. At angako naman siya na gagawin ng lahat para makasundo ang mga anak ko. At naniwala ka naman. Oo naman, ate. Sa loob ng 6 na buwan naming magkarelasyon, hindi niya pinasama yung loob ko. Kaya naman, lalo ko siyang minahal. Kung ganon, talagang itutuloy mo ang pakikisama sa lalaking yun. Oo, Ate Digna. Paano si Darwin? Hayaan mong umalis siya sa inyo? Ay, hindi ko naman siya pinakaalis. Siya ang may gustong gawin yun. Mahala siya. Angela? Malaki na siya. May stable job na. Kaya niya nang itaguyod ang kanyang sarili. At kung mapahamak siya, baka magsisi ka pag nangyari yun. Mga anak, siya si Jojo, ang inyong magiging pangalawang ama. Jojo, sila naman ang aking mga anak, sina Ethel at Darwin. Pangalawang ama? Ma! Kasing edad ko lang ang lalaking yan eh. Oo nga. Hindi niyo sinabi sa amin to. Kasi, baka tumutol kayo. Ethel, Darwin, kahit bata pa ako kaysa sa mama niyo, mahal ko siya. Handa akong patunayan yun. Ayan ha. Sa kanya nyo na narinig. Sana naman, huwag na kayong tumutol. Wala na kayong magagawa na. Dito na ito. Ngayong ginawa niyo ng sinabi niyo, gagawin ko rin ang sinabi ko. Alis na ako. Darwin! Darwin, sandali lang! Bastos pala anak mong yun eh. Walang galang. Pwede ba? Huwag mong pagsalita ng ganyan na kapatid ko. Hindi mo siya masisisi. Binigla niyo kami. Okay. Tsaka na lang natin ituloy ang pag-uusap na ito. Sige na, Ethel. Pumasok ka na sa kwarto mo. At wala palang trabaho ang Jojo na yun, Darwin. Tita Digna. Ano? Sa makatuwid, kaya siya nakasama kay Mama para may tagabuhay siya.
Ang sabi ni Angela, yung lalaking yun ang mapilit na magsama na sila. Dahil mahal na mahal daw siya. Siyempre, magdadrama yun. Para maniwala si Mama. Para may palabigasan na siya. Naiinis ako kay Mama eh. Parang hindi siya nag-isip sa ginawa niya. Nagpabigla-bigla ang mama niyo. Ay, sana wag naman niyang ikapahamak ang kanyang ginawa. Kaya nga po hindi ako umalis sa bahay namin eh. Para may magtatanggol kay Mama. Mag-iingat ka rin, ate. Baka ikaw naman ang mapahamak. Ako, okay na ako dito kina Tita Digna. Basta, lagi kang maging handa, Ethel. At wag mong kalilimutang tawagan kami, ha? Grabe, pre. Ang tagal mong hindi lumitaw dito sa bahay namin, ha? Siyempre. Para maging effective ang acting ko kay Tanda. Oh, ano, kumusta naman? Walang nagawa ang mga anak ni Angela sa gusto niya. Oh, Yung lalaki, lumayas. Yung anak niyang babae na lang ang kasama namin. Ha? O eto paano yan? Di may kontra din pala sa plano mo. Wala rin sa magagawa, Briggs. Magaling yata akong magromansa sa mama nila. Ngayon nga, binigyan pa ako ng pera ni Angela eh. Talaga? Oo, kaya may pambatak tayo ngayon. Ay, yung babaeng anak ni Angela. Maganda ba yun, Jo? Ginabi ka na naman, Jojo. Pasensya na lang. Lasing ka pa. Si Briggs kasi, pinainom ako. Yaman mo na, hindi na mauulit yun. Ilang beses mo nang sinasabi yan, hindi mo naman tinutupad. Uli na ito. Huli na. Promise. Sana nga, wag mo nang uulitin. Dahil nahihiya ako sa mga anak ko. Dahil dyan sa ginagawa mo. narito na ho tayo sa bahay namin, Tita. Pasok na ho tayo. Wala ba dyan yung Jojo? Dahil sa mga kwento ng ate mo, parang ayoko na rin makita ang lalaking yun. Wala po. Sabi ni ate, malamang daw nasa barkada niya yun. At si Mama naman, gagabihin. Dahil may kliyente sa tindahan. Ano yun? Parang, Si Ethel, parang nagagalit at umiiyak. Wala ka namang magagawa. si Jojo, Tita. Baka may masamang ginagawa sa ate ko. Ang hayop na yun. At tatawag ako ng pulis. Sige, papasok naman ako sa loob. Sinong... Bitiwan mo ate ko. Hayop ka. Halikop. Walang iyak ka, Jojo! Walang iyak! Angela! Patawarin mo ako. Hindi ko naman sinadya. Pinagtatanggol pa naman kita sa mga anak ko. Yung pala, ahas ka! Ahas ka! Pakialam ko, tutuklamin mo! Patawarin mo na ako, Angela. Hindi na mauulit yun. Pangako. Oo, talagang hindi na mauulit yun. Dahil mabubulok ka na dyan sa kulungan! Ate, hiyang-hiya ako sa inyong lahat dahil sa nangyari. Ang tanda ko na pero nagkamali pa rin ako ng minahal. Masamang tao pala siya. Nagpadala ka kasi sa damdamin mo sa kanya. Sa tamis niya mambola. Inaamin ko. Kaya nga hindi ko na naisip ang mga anak ko. Muntik na tuloy mapahamak ang panganay ko. Hindi naman masamang umibig kang muli. Matuto ka nga lang pumili. At huwag kang magmadali. Oo nga, inaamin ko na nga ang pagkakamali ko. Ate, sana tulungan mo akong makahingi ng tawad sa aking mga anak. Mama?
Bakit kayo narito? Alam ko. Alam kong galit kayo sa akin dahil sa nangyari. Hindi niyo kami pinakinggan. Dahil mga anak niyo lang kami. Muntik na tuloy mapahamak si ate sa kamay ng walang yun. Patawarin niyo ako, mga anak. Nagkamali ako nang pinagkatiwalaan ang puso ko. Akala ko magiging maligaya ako sa kanya. Hindi pala. Dahil isa siyang masamang tao. Mama. Mga anak, sana magsimula tayong muli. At pinapangako ko sa inyo, lagi ko na kayong iisipin sa bawat desisyon na aking gagawin. Totoo nga palang kahit may edad na, hindi pa rin dapat magpabigla-bigla sa mga pagpapasya. Salamat na lamang at hindi napahamak ang aking mga anak. At napatawad din nila ako. Kaya ngayon, maligaya na kaming muli. Ako po si Angela at ito ang aking buhay. Hindi naman masama ang magmahal. Ngunit sana, lagi pa ring isaalang-alang ang mga mahal sa buhay, sapagkat sila ang tunay na gabay. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Jeneline de la Cruz, June Legaspi, at Rosana Villegas sa papel na Angela. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.